Mga kapatid, happy Sabat po sa ating lahat at mapagpalang umaga. Okay. Mga kapatid, kinagagala ko po na ako'y mabisita sa inyong napakagandang iglesia sa umagang ito at tayo'y ligtas na dinala ng Panginoon sa dakong ito, no? At alam niyo ho ba, ang lugar ng Santo Tomas, Batangas ay historical para sa akin, no? Gusto ko po muna mag-share sa inyo ng kaunting background, mga kapatid. Ako po ay dating seminarista ng Romano Katoliko. Sa madaling salita, mga kapatid, ang inyong pong lingkod ay supposedly magpapari. Ang unang seminaryo na aking pinasukan ay dito rin sa Santo Tomas, Batangas. Diyan sa may Our Lady of Lourdes. Sa Lourdes, no? Di ko alam kung alam niyo yun, pero dito yun sa Santo Tomas, Batangas, no? Yung mga Franciscano, yung mga nakakulay brown. Yan. Kami yan noon. Okay? So, after siguro 3 to 4 years, no? Bago ako nakabalik dito. So, ngayon, mga kapatid, no? So, purihin ng Panginoon sapagkat nung bumalik ako, hindi ako pari, kundi Seventh-day Adventist. Okay. So, ang ating pong lesson ay patungkol po, mga kapatid, no? Ito ay yung ikasampu, no? Ikasampung bahagi ng ating pag-aaral patungkol sa aklat ng ni Juan Marcos. Ito ay patungkol sa mga huling araw. At ang pinakatalata po natin ay mababasa sa Marcos 13, 26 hanggang 27, mga kapatid. Ano po ang sabi diyan, mga kapatid, no? So, ang sinasabi diyan, or ang pinapahiwatig diyan ay yung muling pagparito ng ating Panginoon. Ano ba yung mga mangyayari sa mga huling araw na ito? No, kapag naririnig ko yung mga huling araw, dalawa lang ang naaalala ko. Isang Adventist, no? Isang Adventist, isang Iglesia ni Cristo. Di ba? Dalawa lang po yan, no? Isang Adventist or isang Iglesia ni Cristo na kako, ito daw ay mga huling araw. Wala naman po problema po doon sa kanilang paniniwala, no? Maliban lang doon sa paniniwala nila sa kanilang sugo, no? Gayon man mga kapatid, no? Dito sa unang bahagi ng ating pag-aaral ay hahatiin po natin sa dalawa, no? Dalawang bahagi lamang ang ating lesson actually, no? So, open ko lang yung aking PowerPoint, mga kapatid. Okay. So, habang binubuksan ko yung aking PowerPoint, mga kapatid, ay nais kong magpasalamat sa inyong imbitasyon sa akin dito sa inyong church, no? Hanggang mamayang hapon po tayo dito, mga kapatid. Okay? Nasaan na ba ito? Okay. So, hinati po natin sa dalawa ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito, no? Una, ang pagkawasak ng templo at ang pagparito ng anak ng tao or the Son of Man. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pagdating dito po, mga kapatid, sa unang bahagi sa Marcos 12, 41 hanggang 46, ay nakita ng ating Panginoong Hesukristo na may isang babaeng balo na naghandog, mga kapatid, ng lahat-lahat sa kanya, bagaman siya ay nakakaranas ng kapighatian o ng kalumbayan, mga kapatid. No? So, itong balong ito, bagaman walang-wala siya
ay nagbigay siya, mga kapatid. Sa madaling salita, hindi huhad lang ang pagiging kawalan natin sa Panginoon. Kung iisipin natin, mga kapatid, marahil iisipin natin wala talaga tayong kahit anuman. Wala tayong kayamanan, wala tayong pera, hindi umaasenso ang buhay, mahirap ang buhay. Hindi ninyo nararamdaman, mga kapatid, pero ang Panginoon ang siyang gumagawa sa ating buhay. Siya ang nagbibigay sa bawat isa sa atin. Kaya naman, mga kapatid, marapat lamang na ibalik natin sa Panginoon ang lahat ng biyayang kanyang ibinibigay. Katulad ng ginawa ng babaeng balo, bagaman siya'y walang-wala na, ay ibinalik niya. Tandaan natin, mga kapatid, ang pag-iikapo ay pagbabalik, hindi pagbibigay. Pagbabalik sapagkat ang lahat ng bagay, ang Diyos ang nagbigay. Ngayon, mga kapatid, malalaman natin, pinahihiwatig sa atin ng ating aralin na hindi tinitignan ng Diyos kung magkano ang pera. Baka kasi isipin ng iba, maraming natitisod sapagkat nangihinayang sa pera. Mga kapatid, ito po yan eh. Una, walang pakialam ng Diyos kung magkano ang iyong ibibigay sa supot. Wala pong pakialam ang Diyos yan. Ang kanyang tinitignan, hindi niya tinignan kung magkano ang ibinigay ng babaeng balo. Ang kanyang tinignan ay kung ano yung puso, yung ugali ng nagbibigay. Kaya sabi ni Apostol Pablo, di ba, na nagagalak ang Panginoon sa masayang nagbibigay. Kaya mga kapatid, wag nating paghinayangan. Yung ating kita, ibigay natin sa Panginoon. No? Ang inyo pong lingkod, mag-share po ako ng aking ministry, no, sa tulong at awa ng Panginoon. Bagaman tayo'y walang-wala, mga kapatid, ibinibigay natin sa Kanya ang ating sarili ng buong buo. Actually, hindi lang po 10%, mga kapatid. Kapag ka tayo nadalaw sa iglesia tulad nito, ang ibinibigay natin sa Panginoon, 100%. Bakit? Una, kaligtasan mo. Alam niyo ho ba, noong bago ko pumunta dito, bumabagyo? Ang sabi ko, kung babagyo man at pupunta ako, tutuloy pa rin ako. Rain or shine, magsisimba tayo. Kalawa, mga kapatid, yung pagbabiyahe mo, hindi mo alam. Hindi nyo ba alam noong nakaraan, may tumirik dyan, pa Quezon, pa Lucena, na bus, bumangga sa sobrang bilis. Hindi natin alam. Diba? Pero, mapalad tayo sapagkat iningatan tayo ng Panginoon patungo dito. Kaya nga, ang ibinibigay natin ay 100%. Pero, hindi naman kailangan ng Diyos yung 100 eh. Dahil alam niyang hindi mo kayang ibigay. Ang nais niya, mga kapatid, 10 bahagi lamang, 10. Maliit lamang. Meron ka pang 90%. Yung 10, kanya. Tingnan niyo po, mga kapatid, lugin-lugi ang Panginoon. Magkano ang hatian? 90 sa'yo, 10% sa Kanya. Matitisod ka pa ba? Alam niyo po kasi malaki pong, ito po ayoko po sanang banggitin. Malaki hong issue kasi sa ating iglesia. At may mga ilang kapatid sa iglesia ang ayaw mag-ikapo. Ang gusto, wag daw pumunta sa konferensya, wag daw dalhin sa misyon, wag daw dalhin sa union, yung ikapo. Natitisod sa pag-iikapo. Wag nating isipin yun, mga kapatid, kung saan pupunta ang pera.
Tandaan natin, kapag ka ang church ang binigyan natin ng tulong, katulad ng ikapu sa kanyang pagpapalaganap ng ebanghelyo, ano man ang mangyari, kung hawak na ng ating leaders yan, sila ang mananagot sa Panginoon kung saan nila dadalhin yan. Sa madaling salita, mga kapatid, yung pagbibigay, wag po nating gawing issue. Kaya nga po dito, makikita natin yung babaeng balo, nagbigay siya ng ikapu, hindi niya tinignan na sa tao niya binibigay yon, kundi sa Diyos. Lahat-lahat, ibinigay niya sa Panginoon. Kahit wala siya. No? So, sa kalagitnaan ng kasamaan, mga kapatid, parating mayroong liwanag. Parating mayroong mabuti. At tayong mga Seventh-day Adventists, mga kapatid, ang nakikita nating lahat, na sa kabila ng kasamaan ng mundong ito, mayroon pa ring tapat na sumusunod sa utos ng Diyos. At ito ang bayan ng Diyos. Tayo ang bayan ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa mga huling araw, mga kapatid, ang titignan ng Panginoon, yung purpose at intention mo. Di ba? Ito, mga kapatid, share ko lang eh. Bakit ka nag-iikapu? Obligation, brother eh. Adventist ako eh. No. Huwag ka nalang magbigay kung ganyan ang isipan mo. Tandaan ninyo, mga kapatid, obeying the commandments, making it vain by making it as an obligation. Iba po kasi yung nangangailangan at iba yung nagmamahal. Kapag ka ikaw, gumagawa ka ng isang bagay at may pangangailangan kang personal, mali. Kailangan, in every way you do, what the Bible says, ano man ang iyong kainin at inumin, ano man ang iyong gawin mo ito sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kung ikaw ay nagbigay, huwag yung dahil may kailangan ka o napipilitan ka, kundi nagbigay ka dahil mahal mo yung pagsunod mo. Iba po kasi yung requirement sa kondisyon, mga kapatid. Magkaiba. Just you look at it, mga kapatid, lumapit ka lang sa Panginoon Kristo dahil gusto mo lang maligtas. Ganon din naman yung lalaking mayaman. Noong huli nating pag-aaral sa ating lesson, lumapit siya sa ating Panginoon, nagtanong, ano ba mabuting bagay para ako'y maligtas? Sabi ng Panginoon, sundin mo ang mga utos. Sabi ng lalaki, ginawa ko na lahat. Ano pa ba kulang? Yung ibigay mo yung kayamanan sa mga may hirap. Which is ito, yung counterpart ng babaeng balo. Na walang-wala siya, ibinigay niya lahat. Samantalang yung mayaman, ni sekunduling, hindi nakapagbigay. Bakit? Kasi sumusunod lang siya sa utos, pero hindi niya mahal ang ginagawa niya. So that's why, mga kapatid, ang pagsunod may kalakip na gawa. No? Faith na may kalakip na pag-ibig. A loving faith that works. Yun ang kailangan sa salvation, mga kapatid. At sa mga huling araw na ito, nakita natin, dito sa ating lesson, mga kapatid, ay may templo. Ito yung sinasabi ng mga Pariseyo na 40 years namin itinayo, itutumba mo lang sa loob ng 3 araw. At nung makita ito ng ating Panginoon, tinanong siya ng mga alagad. Ano sabi ng Panginoon? Walang matitirang bato dyan, kahit isa. Wala. Diba? Sabi ng Panginoon nung magtanong sina Pedro, doon sa bundok ng Olibo. Diba?
Ngayon, ano ang sabi ng Panginoon kapag siya'y malapit ng darating? Una, maraming magpapakilalang Kristo. Maraming magsasabing siya'y tagapagligtas. Application, mga kapatid. Not doctrinal, but application. Mas maganda kasi application. Kasi alam na natin yung doctrinal eh. Magkakaroon ng gera, magkakaroon ng patayan, magkakaroon ng lindol, ng tagutom. Application. Halimbawa, mangyari ang mga bagay na ito dahil gustong-gusto mong maligtas. Personal mong dahilan ha. Personal mong dahilan. Gusto mong maligtas. May 3 tagapagligtas, bibigyan kita. Si Jesus, no? Si Jesus, yung mangangaral, no? At saka yung ebanghilista sa TV, no? So, 3. Si Jesus, yung mangangaral sa palengke, at saka yung ebanghilista sa telebisyon. Pare-pareho naman nagkiklaim na tagapagligtas eh. Gusto mong maligtas, sino pipiliin mo? Syempre sasabihin nyo, si Jesus pipiliin mo. Hindi mo pipiliin si Jesus kasi gusto mo maligtas. Kahit naman sino dyan eh. Pipiliin mo, basta maligtas ka. Ano ang ibig ko sabihin, mga kapatid? Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ulitin natin from the top. Kaya ba gusto mo lang lumapit dahil may kailangan ka? Halimbawa sa babae, lumapit ka sa babae dahil maganda lang siya? Hindi. Lumapit ka sa babae at niligawan mo siya dahil minahal mo siya. Hindi dahil nagandahan ka lang. Ganon din sa ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto mong lumapit sa Kanya bilang tagapagligtas, hindi lang dahil kailangan mo siya, dahil mahal mo rin siya. Kaya ano ang sabi, mga kapatid? If you love me, obey my commandments. At paanong mangyayari yon? Ang pinakapunot dulo ng lahat ng ito ay ang pagtitiis. Kung makita na ng mga alagad itong mga nangyayaring ito, yung lindol, yung digmaan, yung tagutom, yung persecution, pag makikita nila to, mag-i-stay sila sa pananampalataya dahil hindi lang nila nais maligtas, kundi mahal din nila ang Panginoon. Ngayon, ang sabi, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Tanong, kapag ba ang, halimbawa na lang natin ulit para mas madali. Kapag ba mahal mo ang isang tao, magtitiis ka. Ang sabi nga sa kasal, di ba? Till death do us part. Sa hirap at ginhawa, sa tamis at sa pait, hindi kita iiwanan. Ikaw naman, nagpapauto ka, ang ganda sa tenga, hindi kita iiwanan. Hindi ako mawawala sa'yo. Scam yan, mga kapatid. Pero sa Panginoon, mga kapatid, tunay yan. Okay? So, balik tayo doon sa topic kasi nasabi ko, mga kapatid, kapag ka tayo nais nating maligtas, ulitin natin ulit, hindi lang dahil nangangailangan ka ng tagapagligtas, kundi mahal mo din yung tagapagligtas. Di ba? So, ipinakita sa kanila ni Jesus yung mga mangyayari sa mga huling araw. Ngayon, baka maitanong ng iba, Brother, bakit sinabi ni Kristo sa mga alagad, hindi niya alam kung kailan? Walang nakakaalam ng araw ng muling pagparito niya. Mga kapatid, ganito eh. Kung sasabihin ni Jesus halimbawa, bukas na ang kanyang pagdating, maghahanda ka? Maghahanda ka.
Mapapakabanal ka na, siyempre. O tayo, kapag dumating ang araw ng Sabado, hindi ka ba naghahanda? Naghahanda ka. Dahil alam mo na yung pagsimba ay Sabado. Pero kung hindi mo alam, maghahanda ka ba? Hindi. Kaya yung iba, makikita natin, pasensya na sa aking salita, mga kapatid, alam naman talaga nating meron, ha? Wala ho sanang matisod. Ito ho yung salita na meron tayong mga kasamang status quo Christians. Anong ibig ko sabihin? Nagmamanifest sa kapatid nating ito na kailangan nating tulungan at ipanalangin sa awa at biyaya ng Diyos. Nagmamanifest sa kanya, sa ating kapatid, yung ugaling banal-banalan. Na kapag dumating si Kristo at nalaman niya kung kailan darating si Kristo, halimbawa bukas na ang araw ng pagdating ni Kristo, banal-banalan siya sa araw na yun. Subalit, kapag ang Panginoon Kristo, hindi mo alam kung kailan darating, hindi ka magpapakabanal-banalan, magiging totoo ka sa iyong sarili. Tama? So, may paghahanda. Dahil, mga kapatid, itong paghahandang ito, pinakikita ng Panginoon na ang kanyang tinitignan, hindi kung ano ang gagawin mo sa paghahanda mo. Ano kung manalangin ka dyan? Ano kung mag-worship ka dyan? Ang tanong, ginawa mo ba ito dahil kailangan mo? O dahil mahal mo ang Panginoon? Uulitin natin, mga kapatid, iba ang may kailangan lang, lumalapit dahil may kailangan, at iba ang umiibig. Kaya nga di ba may kanta, mga kapatid, na ang sabi, Lord, patawad sapagkat lumalapit lang ako pag tuwing ako'y may kailangan. No? Di ba? Ganon tayo minsan eh. Pero mali pala. Dapat lumalapit tayo sa Panginoon ng may pag-ibig. Ginagawa natin lahat ng may pag-ibig. Dahil ang kaduluduluhan ng pananampalatayang ito ay ang Diyos at ang Diyos, ang kanyang kalikasan ay pag-ibig. So, hindi naman siguro kalugihan sa atin ang ibigin ang Panginoon. Kung papaano mong iniibig ang tao dito sa lupa, dapat mas higit sa Panginoon. No? Ngayon, mga kapatid, puntahan natin yung medyo mahirap na bahagi ng ating aralin. Ito yung pagkawasak ng templo. Dito sa Daniel 9, kung susundan niyo po ako, no? Sa Daniel 9, 24 hanggang 27, binabanggit po dyan ang 70 sanglinggo. Basic lang ito, mga kapatid. Pababawin natin kasi alam naman natin, kapag ka-prophecy na ang pinag-uusapan, maraming Adventist ang hindi nakaka-relate. Kahit ako, nung una ako mag-Adventist, inaantok ako dyan. Pero let us make this as plain and simple, mga kapatid. Sa 70 weeks na yan, ang formula natin ay ganito. No? Numbers chapter 14, verse 34, mga kapatid, ang isang linggo ay katumbas ng isang taon. Ulitin natin ha. Ulitin natin. Ang isang linggo ay katumbas ng isang taon. Okay. So when we say 70 weeks, ilan yan? 70 years. Okay? Ganun yan sa Bible. Pero, mga kapatid, bilangin natin. Okay, bilangin natin ha. Bilangin natin. Now, ang 70 weeks, mga kapatid, ang formula niya is 62 plus 7 plus 1. Yan madali 62
plus 7 plus 1. Okay. So, sa loob ng 69, 62 plus 7, 69. Galing ko sa mathematics, no? Okay. 69 weeks, papahiran ang Mesyas. Okay. Ngayon, bago tayo magpunta doon, mga kapatid, let us be informative, no? Mayroong 4 na utos na pagsasauli sa Jerusalem. 4. Una, kay Nabucodonosor. Ikalawa, kay Ciro. At 2 kay Artaxerxes. Yung kay Artaxerxes, kung hindi ako nagkakamali, ito ay kanyang 5 taong paghahari sa kanyang luklukan, no? 5 taon ni Artaxerxes, no? Anong time yan, mga kapatid? 457 BC. Okay? Magbibilang po tayo, mga kapatid, wala pong 0, ha? Walang 0. Huwag kayong magbibilang sa calculator, mga kapatid. Ang gamitin ninyong pagbilang, pumunta kayo sa Google, type nyo BC to AD calculator. Huwag kayong, ulitin ko mga kapatid, huwag kayong gagamit ng calculator ninyo sa cellphone. Huwag. Please. Magkakamali kayo ng bilang. No? BC to AD calculator sa Google. 457 BC. Ia-atras natin. Walang 0, ha? Walang 0. Okay. From 457 BC, ang katapusan ng 69 or 69th week ng 70 weeks ay 27 AD or Anno Domino. 27 AD. Why? Because, mga kapatid, dito lumitaw si Juan Bautista o Juan Tagapagbautismo. 27 AD. At sa 27 AD, ano ang sabi doon sa verse 25 and verse 26? After ng 69 weeks, ang natitirang huling linggo, huwag niyo pong ikipagkakamali, walang Adventist. Ulitin ko, mga kapatid, ha? Ididiin natin. Walang Adventist ang magsasabi na ang huling linggo ng 70 weeks ay sa future. Yan po ay doktrinang Jesuita. Tandaan natin, ang approach natin sa theology, mga kapatid, ay historicist. Not preterist, yung pabalik, at yung futurist na pa-advance. Lagi tayo, mga kapatid, na historicist. Nasa gitna. Okay? Nasa gitna. Ngayon, ang 70 weeks o yung 70th week, mga kapatid, ay hinati sa 2. 3.5 plus 3.5. Kalahati ng sanlinggo at isa pang kalahati ng sanlinggo. Yung unang kalahati ng huling sanlinggo, doon mahihiwalay ang pinahiran. Sino yung pinahiran? Si Kristo. Papatayin yung prinsipe na pinahiran. Okay? Si Kristo. Siya ang anointed one. You mean Christ. He is the anointed one. Okay? Now, kailan po nangyari yan? 31 AD. Ulitin natin, mga kapatid. Nangyari po yan, April 3rd, 31 AD. Okay? Yan po ay historical, mga kapatid. Kahit tignan nyo pa po sa astronomical sa Google. That is April 3, 31 AD. Okay. Now, ang sabi, mayroon pa daw kalahating sanlinggo. At sa kalahati ng sanlinggo, dito matatapos ang ibinigay na palugit ng Diyos sa pagbabalik loob ng Israel. Sa panahong ito ay hindi kinilala ng bayang Israel ang tagapagligtas. Therefore, pagdating ng 70 AD, mga kapatid,
nagtapos ang 70 weeks ng 34 AD. Ngunit, kinakailangan munang tumalon sa 70 AD bago ang kaparusahan ng Jerusalem sa ilalim ni Titus. Inutusan ni Nero Caesar si Titus, si General Titus, para pabagsakin ang Israel noong 70 AD. Kaya ang sabi sa hula, tatapusin ang mga handog at ititigil ang mga hain. 70 AD, winasak ang templo. Now, ano naman ang bahagi natin dito? Ang 70 weeks, mga kapatid, ay inextend ng Panginoon sa 1,260 days. Kailan naman magsisimula ito? 538 AD to 1798 AD. At ayon sa hula, ang 538 AD ay ang pagsisimula ng pagbibigay ni Justinian the Great ng kanyang kapangyarihan sa Papa sa Roma ng civil and spiritual power. Which is sabi sa Revelation 13, ay binigyan ng kapangyarihan ni Satanas ang unang hayop. No? At siya'y nasugatan noong 1798 nung napa-exile ang Santo Papa noong 1798 sa panahon ni General Berthier. At yung Justinian Code na naglagay sa Papa sa Roma ay pinalitan ng Napoleonic Code. At bumangon ang hayop na yun at gumaling ang kanya sugat noong 1946, kung kailan naging isang ganap na estado ang Vatikano. Okay? So, ano po ang kaugnayan nito sa atin? Malaki. Malaki ang kaugnayan nito sa atin. Sapagkat makikita natin, mga kapatid, yung Revelation 13, yung paglitaw ng Antikristo, pagka yan ay binuklat nyo po sa Revelation 14, yan po ang paglitaw naman ng iglesyang nalabi. Revelation 14, ang iglesyang nagdadala ng walang hanggang pabalita na siyang kinatutuparan ng ating iglesia. Kaya nakita ninyo, mga kapatid, ang Revelation chapter 10, Revelation 11, Revelation 12, Revelation 13, 14, 17, 18, 20, yan po ay kasaysayan ng Adventist, mga kapatid. Kaya mahalaga nating mapag-aralan ito. Yung sinasabi ng Panginoon na paghahanda, mga kapatid, nandiyan na sa atin yan eh. Pero para malaman natin, sino ba ang bayan ng Diyos na kanyang pinaghahanda? Walang iba kundi tayong mga Adventist. At paano tayo maghahanda, mga kapatid? Tignan nyo po yung Mark chapter 14. Ang Mark chapter 13 and 14, ang counterpart po niyan is Matthew chapter 24. At ang next chapter ng Matthew chapter 24 is 25. No? Kung saan binabanggit ang 10 virgins, mga kapatid. No, the 10 virgins which represented the preparation of the people of God. No? So, ito, mga kapatid, ang mga magaganap sa huling araw na ito ay hindi lamang mensahe ng pagbabalik ng ating Panginoon. Isang matamis at mapagpalang pag-aaral sa atin ang ipinahihiwatig sa atin ng Panginoon, na ibinigay niya ang mga palatandaan sa ating panahon
Binigay niya, no? Ibinigay niya ang mga palatandaan sa ating panahon at pagkatapos, mga kapatid, ay ipinakita niya naman kung sino ang mga tao, kung sino ang bayan ng Diyos na kanyang dadalhin doon sa langit na bayan. Kaya ang tanong, mga kapatid, iiwanan ko kayo ng isang tanong. Handa na ba tayo? Kasi noong nakaraan, mga kapatid, nakita ninyo, may lindol na naganap sa Quezon, ramdam hanggang sa amin. May bumagsak na asteroid, nabalitaan yon. Maraming mga end time scenarios ang nangyayari sa ating kapanahunan. Malapit na, sabi ng kanta, mga kapatid, dumating na ang Panginoon. Malapit na siyang dumating. Malapit na. Kaya humanda ka, sapagkat darating na ang Panginoon. Ang tanong, handa na ba tayo? Ay, mukhang wala pang handa. Okay, pasagutin natin ulit. Tanong, mga kapatid, mga Adventist, handa na ba kayo sa pagdating ng ating Panginoon? Handa na? Taas ang kamay. Handa na ba? Sure kayo, handa na? Uulitin ko yung tanong. Handa na ba? Okay, nakahanda na. Sino ang gustong mauna? Ha? Sino gusto mauna? Wala. Ay, kala ko ba handa na kayo? Walang gusto mauna. Sabi nyo, handa na kayo. Kaya nga ako, sagot ko dyan Panginoon, hindi pa po. Pwede nyo ba ituro nyo sa akin kung paano maghahanda? Kasi kapag sinabi nyo, handa na kayo, ngayon napunta na kayo. Mauna na kayo. Tama? Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral, ay ipanalangin natin na buong pakumbabaan, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon, ituro niyo sa atin yung daan ng kanyang kalooban kung paano tayo maghahanda sa ating mararanasan sa mga huling araw na ito. Ito pa lamang ang simula ng lahat, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, kung makita nyo ang mga bagay na ito pa lamang ang simula ng kahirapang ating daranasin sa mga huling araw. Tanging ang Panginoon lang ang makatutulong sa atin. Kaya, kahit anong gawing paghahanda ng tao, kung wala si Kristo, wala tayong magagawa. Kaya panalangin natin, mga kapatid, buong kapakumbabaan, sa tulong at pag-ibig at habag ng ating Panginoon. Nawa ay ihanda niya tayo sa larawan na kaaya-aya at kaibig-ibig sa Kanya. Doon sa pamumuhay na naaayon sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, muli po, kayo po ay aking ipapanalangin din, kasi lahat naman ng akin na pupuntahan, mga kapatid, dalangin ko, dalawa lamang po ito. Una, tatlo pala, sorry. Sino ang pupunta sa langit? Yung hindi mo inaasahan? Yung hindi mo inaasahang pupunta sa langit? Yung inaasahan mo pupunta sa langit? At ikaw? Mga kapatid, alin man sa atin, sino man sa atin, sana, dalangin ko, mga kapatid, magkakasama tayo sa langit. Amen? Muli po, mga kapatid, happy Sabbath at magandang umaga po sa ating lahat.
Maraming salamat, Brother Denmar. Meron ba mga tanong, mga kapatid? Wala ako, may tanong, Brother Denmar. Kasi doon sa ating lesson, sinabi doon na magkaroon ng Great Tribulation. At sa pagkatapos ng mga panahon na yon ay magkakaroon ng pagdilim ng kalangitan. Tama? Mahulog ang mga bituin. Ito yung nangyari na, di ba? In the past, may nangyari ito. Kaya ang tanong ko ay, yung Great Tribulation, yun kaya ang tinutukoy na yung 1,260 years? Yung na kaya yun? O meron pang darating na Great Tribulation? Kasi ang sinasabi doon, pagkatapos ng mga panahong iyon, kung hindi pa iksiin ay walang kaluluwa ang maliligtas. Tama? Tapos pagkatapos ng mga panahon na yon, yung tinatawag na Great Tribulation ay magkakaroon ng dilim, ay hindi magbibigyan ng liwanag ang kalangitan, which is nangyari ngayon, di ba? Tapos mahuhulog ang mga bituin, may magpupula ang buwan, and then ang sign ng ating Panginoon na darating sa kalangitan. So ang tanong is, yung 1,260 years na dark ages, yun na kaya yun ang tinutukoy o meron pang darating? Salamat po. Opo, maraming salamat po sa tanong. Uusig po sa bayan ng Diyos. Ito po sa theology tinatawag nating dual fulfillment. Kasi po mga kapatid, alam naman po natin yung upcoming Sunday Law. Nung nakaraan din, nabalitaan niyo ho ba, ang Santo Papa ay pumunta sa Indonesia. Nakipagpulong sa mga Muslim. No? Kung saan makikita ninyo, hinalikan ng Santo Papa ang daliri o singsing nung imam. No? Makikita nyo yun doon sa picture. No? Ngayon mga kapatid, ito ay pagpopromote ng Sunday Law. Okay? So, ang sabi dyan, mga kapatid, maliwanag po ang tanong ng mga alagad. Ano ang mga tanda ng iyong muling pagparito at katapusan ng sanglibutan? Sa madaling salita, mga kapatid, dual fulfillment po ito. Nangyari sa panahon ng mga alagad at mangyayari din sa atin. No? Ito po ating binabanggit ay pagkatapos na ho ng close of probation. Dito sa close of probation, mga kapatid, may mangyayari ho ditong mga salot. Sa 7 salot na ito, mga kapatid, bago natin danasin, okay, mga kapatid, huwag ipagkakamali, hindi po pagkatapos ng 7 salot, kundi bago dumating ang 7 salot o ika-7 salot, darating na ang Panginoon. O, hindi ho pagkatapos bago, mga kapatid, within, sa loob ng ika-7, doon darating ang Panginoon. Okay? So, may tribulation na mangyayari, mga kapatid. Yun po ang maliwanag na sinasabi ng konteksto. Kasi sabi dito, mga kapatid, ang tinatanong ng mga alagad ay ano ang palatandaan ng iyong muling pagparito at katapusan ng sanglibutan. Kailan po yun? Sa panahon ho natin, no? Sa mga wakas na lupa o mga huling araw. At bigyan ko po kayo ng additional, mga kapatid, yung mga huling araw na ating binabanggit. Sa Daniel chapter 11, ay may binabanggit po dyan pag-unlad ng teknolohiya. So after po 1798, mga kapatid, naimbento ang pinakaunang telepono. I-research nyo po, mga kapatid. Naimbento ho ang pinakaunang telepono na ngayon ay ginagamit nating cellphone. Kasi noon, telepono. No? Ngayon ay cellphone. So ang pinakaunang cellphone, mga kapatid, is 18th century. No? So pag na-research po yan, mga kapatid, ako po, hindi po ako nagbigay na eksakto kasi hindi ko matandaan yung petsa. Pero ang alam ko po, mga kapatid, after 1798, 18th century, naimbento ang pinakaunang telepono. Yun po ang katunayan na tayo ngayon ay nasa mga huling araw na, mga kapatid.
Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, brother. So, ako ay agree po na dual fulfillment ang mangyayari, mga kapatid. Kaya yung pagbagsak ng Jerusalem ay ganun din ang mangyayari sa hinaharap spiritually na ang City of Jerusalem ay pinalibutan ng ano yung term na ginamit doon, yung kalapastanganan. Di ba tama po ba yan? Yes, the abomination of desolation. Okay. Yun ang sign. Kung titingnan natin, mga kapatid, yung sign ng mga Kristiyano, mga naniniwala sa ating Panginoong Jesus doon sa kapanahunan nila, bago yung 70 AD, pinalibutan yung buong Jerusalem na mga kawal. Yun ang nag-udyok sa mga Kristiyano na umalis sa Jerusalem. So, by history, walang Kristiyano o naniniwala sa ating Panginoong Jesus sa panahong iyon ang namatay. Lahat sila nakaligtas. Sana pa nga, mga kapatid. Kaya nasabi ng ating kapatid na tayo ay nasa mga huling kapanahunan na. Kung tayo ay hindi pa handa, marami sa atin hindi pa handa, tama yung comment na tulungan nawa tayo ng Panginoon na tayo ay maging handa sa pagbabalik niya. So, lahat doon sa 10 virgins, lahat ng mga virgins ay nakatulog sila. So spiritually, mga kapatid, tayo siguro yung mga tulog pa. So dahan-dahan tayong gumising na, mag-unat-unat na tayo, mga kapatid, maging involved tayo sa ating iglesia. So ang sabi pa nga doon sa ating lesson, maraming magpapanggap na Kristo. Ang tanong ko, yung binanggit mong, di ko alam kung Kristiyano ba sila. Oo. Yung iglesia ni Kristo ba ay nagpapanggap na sila ang ano? Kasi sabi mo, nabanggit mo kanina, kasi I'll be honest gaya ng binanggit mo kanina, ang problema sa kanilang sugo. Kasi ang sugo nila, I think, ay nagpapanggap na siya si Kristo. Tama ba? Yes, nagpapanggap. Ganon din naman, yes, ang sugo, yung original na manalo, ay nagpanggap na siya talaga ang, katulad ng si Kibuloy ngayon. Yes, please. Opo, ganito po. Kaya ko po nasabi po yon. Malipit po nating maririnig, mga kapatid. Ito po hindi po ito pag-atake o pangungutya. Ito po ay totoo, no? Dahil ang inyong pong lingkod ay may tiyuhin akong INC. Gusto ko lang po i-share ito. Ako rin na inaimbitahan na rin dyan, ano? At kalimitan nilang sasabihin, si Felix ay ang pastor at yung iglesia ay yung mga tupang wala sa kulungan na kailangan din namang ipasok, mga kapatid. So, inaagawan niyo yung ating Panginoon ng titulo bilang pastor ng tupa. So, yun po ang katunayan, mga kapatid. At hindi po ito bintang, no? Ito po ay tunay na buhay. Kapagkat naimbitahan po ko dyan, actually, yung aking kaklase na si Alaysa Arellano nung elementary kami ay mga awit dyan. No, at ang isa nating kapatid diyan sa aming iglesia sa Marikina ay isa ring dating iglesia ni Cristo, which is buong pamilya sila, mga kapatid. At purihin ng Panginoon, ako po ang layman at that time ni Pastor Ramon Tribucias. Yan. So ako po ay nag-layman ng Marikina that time. Napapaligiran po ang ating church ng mga churches like Mormons, Jehovah's Witness, and Catholic. Sa bawat sulok po ng ating iglesia, tayo po ang nasa gitna. Kaya po, pagka kayo nabisita po doon sa Concepcion, sa may Marikina Central Church, yung pinakamalaking church natin doon, napapaligiran po siya ng mga churches ng ibang mga paniniwala, pananampalataya. Kaya po mahirap pong makapag-evangelize doon. Pero sa tulong at awa ng Panginoon, isa po ito, mga kapatid, yung ating nahikayat na isang buong pamilya na iglesia ni Cristo noon na nag-decide para magpabautismo at umanib sa ating iglesia. No? Kaya purihin po natin ang Panginoon. Okay, mga kapatid, so napaka-importante tayo maging honest. Kasi nga sa ating lesson, maraming magpapanggap na sila ay Kristo. Katulad na nangyari ngayon, si Pastor Kibuloy, the appointed Son of God. So yun,
direktang sinabi niya. Di ba? Direktang sinabi na, yun nga, yung term na ginamit ni brother na inaagawan ng titulo ang ating Panginoon. So mga kapatid, meron pa kayong mga tanong, mga susog sa ating leksyon. Again, may mga dual fulfillment. Nung unang binasa ko ito, ako ay medyo nagaan ang aking loob kasi akala ko yun na yun, yung 1,260 years. Pero tama, may dual fulfillment. Mangyayari pa sa hinaharap, yung mga great tribulation na yan sa pamaraan ng, yun nga, yung Sunday law na yan. So maging handa tayo mga kapatid, wag na sana tayong pumaling o wag na tayong maging maging mahina sa ating pananampalataya. Maging tapat tayo sa ating paniniwalang tinanggap mula sa ating Panginoon. So may mga katanungan po ba? Susog? Kung wala na mga kapatid, ay aking pagkakaloob sa ating leader ng ating personal ministry, si Brother June Prahes. Hello. Magandang umaga po at happy Sabat mga kapatid. At ako po'y nag-isip kanina kung saan ko siya nakikita. Kasi familiar ko yung boses niya at saka yung mukha niya. Naisip ko pala minsan nakikita kita sa yung sagot, tanong at sagot ministry. Parang kasama ka ni Brother Camacho, parang nakita kita, yun. Si Brother Dinmar pala, ayun naisip ko. Maganda po ang mga kapatid, ang lesson natin. At nabanggit din po niya na yung tungkol sa tithes. Ako po ay may konting sa tithes. Kasi dati, maano rin po ako sa tithes. Pero yung offering ko, lang po ito mga kapatid, saglit lang. Konti lang. Ang offering ko, depende na lang. Depende na lang kung magkano ang ko. Ngayon, napansin ko mga kapatid, malaki talaga ang kaibahan. Kasi dati, hindi man ako nagbibigay ng offering ng malaki. Yung lang, nasa isip ko lang. Ramdam ko mga kapatid kasi na ilang bisis akong nagtutulak ng motor. Biruin nyo, mula doon sa Padre Pio hanggang doon sa Tanawan. Tinutulak ko yan kasi naubusan ako ng gasolina. Kaya pilit ko itulak yan. Sa Santa Maria ako nadaan. Doon ako dadaan sa Walter kasi nandun si Mylene. Doon ako mag-aano ng panggasolina. Nakailang bisis mga kapatid. Minsan, araw-araw akong flat ngayon. Kinabukasan, flat na naman kinabukasan. Mula doon ako sa dati, sa Pangaw. Tulak din ako mga kapatid. Papunta rito sa atin. Hinintay ko pa si Mylene para makapagpagasolina. Maraming bisis mga kapatid. Minsan, hindi pa nga ako nakaalis sa trabaho, flat na ang motor. Ang ginawa ko, tinanggal ko yung rem, nilagyan ko ng mga sako, makauwi lang. Ngayon mga kapatid, nung nag-iisip ako, kung ano kaya kung susubukan kung talagang kasi may nag-promote dito na yung nagbibigay ng mga sobre, tapos mag-aano ka ng pangako mo. Sinubukan ko mga kapatid, hindi man sa pinagyayabang natin na ganyan, sinubukan ko lang na inano ko doon sa sarili, hindi ko sinulat pero sa isip ko, yun ang gagawin ko. Kung magkano ang ikapo ko, yun ang kalahati, offering ko. Ginawa ko mga kapatid, ay ngayon, ang tagal ko ng pabalik-balik, kung saan man ako, yung motor ko hindi flat, pag ang gasolina ay gumanyan, bigla na lang may dumating na pera. Hindi ko alam kung saan galing, basta bigla na lang may darating na hindi man siya mauubusan, may panggasolina. Malaki talagang kaibahan mga kapatid. Kailangan talaga natin na tapat din tayo sa ating Panginoon. Kasi pagka ang Panginoon ay magbibigay ng pagpapala, wag nating isipin na gagawa lang tayo para pagpapalain, gusto natin yumaman. Ang gagawin natin, dahil mahal natin ang Panginoon, tayo susunod sa Kanya, hindi dahil may mithiin tayong makukuha,
Kundi ang isipin natin, mahal natin ang Panginoon, kaya natin pinagkaloob ang ating serbisyo. Hindi man tayo mangangaral, pero sa ating mga ipakita sa ating kapwa, sapat na yun mga kapatid na ipakilala natin ang Panginoon, na siya ang Diyos, ang tunay nating sinasamba, at ngayon, ang ating hinihintay, siya ay darating at siya ay magliligtas sa atin. At marami pong salamat. At aking pong inyanyahan na ang ating chorister sa ating pagtatapos ng ating Sabbath School. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang Iglesia at Ako'y Hahayo. Natasan ang Diyos na humayo, Iglesia kailangan matanto, pinagkalooban ng bawat isa, lahat ay handog sa Kanya. Iglesia at ako'y hayo, na tumuling itaas ang sulong, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng ganap tulad ni Kristo. Nawat ako'y makisangkot, abutin ang mundo at maglingkod, manghawa kay Kristo at sumunod, ibalik ang darating si Jesus. Iglesia at ako'y hayo, magtumuling itaas ang sulong, pag-ibig ng Diyos ay ipahayag mo, mamuhay ng ganap tulad ni Kristo. Ang nasaan, halina tumulong sa pagtitipon, tumulong kayo na magpanganak ng Panginoon sa kapangyarihan ng Espiritu. Pinagtawag panat ako'y hayo, Iglesia at ako'y hayo. Tayo po ay manalangin. Mabanal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa oras na ito,